Alright, good afternoon right inside, no? So, eto, hindi na pala ako nakapag-vlog kahapon nung bumili tayo ng materialis para sa ating project. So, guess what? May project tayo ngayon pagkakabalhan habang wala pang event. Nagre-ready tayo for December event, mga tol. So, meron tayong mga materialis dito. Alam nyo na kung anong gagawin natin. Ito, puro mga galvanize o mga tubo. Meron tayo ditong 2x2 na tubular para sa ating base, poste at beam trusses. Ito 1 in 1/4 ang size. Tapos itong flat bar para sa mga dugtungan. At syempre yung ating 1/2 na para sa diagonal base, ay diagonal brace. At ito naman yung sa ating base. Ito. Uno. Yan yung mga assemble natin. So i-vlog natin yung pag-assemble natin ng ating DIY trusses. Inverted yaw trusses to, mga tol. So na tayo. Upgrade din natin kahit paano yung trusses natin tubular na 1x1, no? Kasi medyo dumadami yung mga ilaw natin, mabigat. Kaya ito gagawa tayo ng panibagong trusses natin. Alright. Ipaturong mula dyan ko na dyan. Assemble na tayo. Let's go. Alright. Alright, ito yung ating beam. O yung biga ng ating trusses. 40x40. O diba, tamang gawa kami ni DJ Anjo ngayon ng trusses natin, no? O yan. Kala mo marunong talaga eh. Meron tayo nagawa. Ayan, no? Para sa beam 40x40. Gamit namin ngayon welding para sa spot. Tapos pinupull weld natin ng welding rod 10. Alright, continue tayo. Ayan, no? Welding ulit kami ni DJ Anjo. Yan. Bali, meron na tayong 3. Hopefully makabuo tayong isa pa kayong araw. Medyo matagal kasi. Let's go. Alright, poste naman tayo, 30x30. Tapos na yung beam niya, pero lalagyan pa natin ng diagonal brace niya. Marami pang trabaho. Gawa tayo ng dalawang 10 feet na 30x30. Tapos apat na tig pa 5 feet na 30x30 din. Alright.
tayo sa flat bar para sa kapitan ng tornilyo. So ito yung natin dito sa dulo ng trusses natin. Ayan. Alright. Ayan siya. Dito siya. Maglalagay tayo ng 8 tornilyo. Mas patibay. Alright. Alright. Sleeve block naman tayo mga tol. Ayan. Lagyan natin ng gulong. Ayan. Lagyan natin 8 gulong sa isang sleeve block. Bali 2 sleeve block gagawin natin dito. Ayan. So papasok siya dun. Oh, ha? Ano yung mga process natin, oh. Ayan ang ating sleeve block. Alright. And tapos lagay tayo ng pagkakabitan dito na ganun, flat bar dito magkabilaan. Tapos lagyan natin ng mga bracing sa lahat ng sides nya para matibay. Alright. Ayan siya. Tapos lalagyan ng gulong dito. Update tayo sa trusses. Bubutas kami ngayon ni Jeffrey. Oh, napakalaking butas. Talaga naman, oh. So, kompleto na, nagbubutas na lang kami, guys. Hindi ko na i-vlog na maayos to dahil sobrang busy rin eh. Yan ang ating base. Nandito na rin yung kanyang mga leveling jack. Bali, this is size na leveling jack. Yan. Testing muna, butas muna kami. Ang tornilyo natin dito is number 19mm. Ayan, oh. 19mm. Yo. Oh, aray ko. Okay, so update tayo ngayon dito sa ginagawa nating trusses. So ito, nabuo na natin yung sleeve block. Meron tayong gulong dito. Ayan ang ginawa natin sa gulong nyo. Medyo nabitin kasi malaki yung sleeve dahil malaki nga rin yung beam. Tapos ito, nalagay na rin natin to yung ating leveling jack. Ito, so lukuyan tayo nag-welding para doon sa isang unit. So ito, maganda na yung ano nyan, laro nyan. Alright. Talagang rush tong ginagawa natin mga tol dahil magkakalahati na ng November, December natin isasalang to sa Taong Fiesta. Kaya kailangan bugbugan talagang trabaho natin ngayon dito. Alright, let's go, tuloy ulit sa trabaho. Alright, so continuous tayo sa paggawa ng ating trusses, no? So ginagawan ko to ng base or kabitan ng tornilyo para dito sa ating top section. So yung makapal na flat bar ang gamit natin. Saka natin siya i-weld ng ganyan dyan. So flat bar natin makapal, ipo-full weld natin yan siya dyan. Tapos dito sa kabilang banda naman ay si DJ Anjo naman ngayon nagpipintura. Pinupunturahan niya yung mga trusses natin. Alright guys, so dito naman tayo ngayon sa pagputol ng bracing para dito sa ating trusses. So yun, ito yung kanyang bracing, yung tubo. Yan, puno. Ayan siya, 20 cm mula doon sa dulo. Tapos ayan, bali 2 meters yung haba ng ating bracing, no? So nakapag primer na rin tayo nito dahil kinalawang na.
Yung top section natin, ayos na rin natin, oh. Kabit na. Yan, nakapag primer na rin at konting liha tsaka final coating na natin para sa silver paint natin. Yan, aluminum silver yung paint natin dito. So ayan siya. Clamp pala natin guys para sa base is ito, yung clamp ng scaffolding. Talaga namang mas matibay ito, no. So ang ginagawa natin, pinakat natin siya. Nagawa natin siyang single. Tapos sa dulo ng tubo, kakabit natin siya ng paganyan. Pero lalagyan natin siya ng joints dito para adjustable pa rin siya. So mayroon siyang flat bar dyan magkabilaan. Yan, para na-adjust siya. So yung sa kabila naman, sa dulo niya, nakapondo na dun sa may outrigger natin. Dun. Alright, diba? Talaga namang ano to, para makatipid-tipid tayo. Sumura to kaya kumpara dun sa clamp na aluminum.